Welcome sa ating paghihimay ng isa sa mga pinakasikat na tourist destinations ngayon. Pag narinig mo ang La Union, for sure, magagandang alon, nakaka-in-love na sunset sa San Juan, at chill na kultura agad nang naiisip mo, di ba? Pero you know what? May nakatagong kwento sa likod ng probinsyang ito mula pa noong 1850. Ang La Union, hindi lang basta na-discover dyan sa tabi-tabi. Isa itong masterpiece na sadyang ginawa at binuo. So ready na ba kayong malaman ang kwento sa likod ng mapa? Unang bahagi, ano nga ba ang nasa pangalan? Mapapaisip ka talaga, bakit nga ba ito tinawag na La Union? Pansinin nyo, karamihan sa mga probinsya natin isinunod sa pangalan ng mga santo o kaya sa mga anyong lupa. Pero ang La Union, sa wikang Espanyol, literally translates to the union o ang pagkakaisa. Hindi lang siya basta pangalan, isa siyang aksyon. Tulad ng sabi ko kanina, ang probinsyang ito ay hindi na itatag ng kusa, sadyang idinasenyo ito at pinag-isa mula sa pinakaumpisa. Pangalawang bahagi, ang pagbabago ng hangganan noong 1850. Let's travel back in time. Bago ang 1850, nakaranas ng Northern Luzon ng isang massive surge, as in sobrang bilis na paglubo ng populasyon at kalakalan. Imagine niyo na lang, ang mga daong noon, puno ng mga barko at nag-uumapaw sa mga produkto. A real booming economy. Kaya lang, naging isang malaking administratibong bangungot ito para sa pamahalaan. Hindi na nila makontrol eh. Ang naging solusyon nila? Napilitan silang muling iguhit, as in literally i-redraw ang mga borders ng mga rehiyon para magkaroon ng mas matibay at malinaw na istruktura. At dito na pumasok ang isang papel na nagpapabago sa lahat. Noong 1850, naglabas ng isang superior decree si Gobernador General Antonio Maria Blanco. Nakakabaliw isipin na ang iisang kautosang ito mula sa iisang tao ang opisyal na naghudyat ng pagbuo ng bagong teritoryo. Ito ang naging mitsa ng napakalaking border shift sa mapa ng Pilipinas. At alam nyo ba kung paano ito ginawa? Para mabuo ang bagong probinsya, kumuha sila ng tatlong magkakaibang ingredients. Parang nagluluto lang ng isang perfect na putahe. Pinagsama-sama nila ang mga southern towns ng Ilocos Sur, mga northern towns mula sa Pangasinan at ilang bahagi ng Benguet. Kinuha nila ang mga bayan tulad ng Aringay at Bawang, inilagay sa loob ng isang bagong linyang iginuhit nila sa mapa at boom! Ganyan kaliteral ang naging paglikha sa footprint ng La Union. Ikatlong bahagi, ang pagsasanib ng kultura. Hindi lang basta lupa ang pinag-isa dito. Guys, ang La Union ay isang malaking administrative fusion. Pinagsama-sama nito ang mga Ilocano, Pangasinense at iba pang ethnic groups sa ilalim ng isang gobyerno. At yan na ang pinaka-climax ng kwento natin. Ito ang literal na kahulugan sa likod ng pangalang La Union. Ang pag-uugnay ng mga taong dati ay may magkakahiwalay na pamamahala. Hindi siya pangalan ng tao, hindi puno, hindi ilog. Isa itong aksyon ng literal na paghalo at pagkakaisa. Sabi nga sa isang napakagandang quote, ang hakbang na ito ay nagtagumpay sa pagpapagsama ng mga magkabahaging kasaysayang at wika upang maging isang masiglang probinsya na nakikita natin ngayon. Dahil sa pampulitikang desisyon na ito noong 19th century, nakabuo sila ng isang napaka-unique at makulay na cultural pocket sa Northern Luzon na ramdam pa rin natin sa mga plaza at palengke nila hanggang ngayon. Ikaapat na bahagi, ang makabagong unyon. Dito mo makakita ang nakakatuwa at halos patula na kabalintunaan ng history. Think about it. Ang La Union ay nagsimula bilang isang administratibong desisyon noong 1850 para magkaisa ang kalupaan at ang mga lokal na tao. Fast forward to today, higit 100 taon na ang nakalipas at eksaktong ito pa rin ang nangyayari. Ang La Union ngayon ay hindi lang union ng lupa at mga Pilipino. Isa na itong union ng mga manlalakbay at mga surfers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang probinsyang sadyang ginawa para maging melting pot ng iba't ibang lahi noon ay patuloy na nagiging global meeting place natin ngayon. Parang destiny talaga, di ba? Kaya bago tayo magtapos, gusto kong itanong sa inyo, ano ang paborito mong kwento sa La Union? Kasi after nating matuklasan kung paano maingat na plinano ang probinsyang ito para magbuklod ng mga tao, marirealize mo na bawat alon na sinasakyan mo at bawat bagong kaibigan na nakikilala mo roon ay pagpapatuloy ng mismong dahilan kung bakit ito tinawag na La Union. Literal na kayo ay bahagi na ng patuloy na kasaysayan nito. Maraming salamat sa pagsama sa pag-ihimay nating ito at hanggang sa susunod nating pagtuklas.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.